Kung gusto ninyong mas tumagal pa ang inyong mga grills na baka lalo na pag ito ay exposed sa ulan at init ng araw, ang gamitin nyong pang primer ay ang anti-corrosion primer. Ito ay subok ng matibay at tumatagal laban sa kalawang ng bakal. Hindi ito karaniwang ginagamit ng mga house painter dahil ang karaniwang gumagamit nito ay mga automotive painter para pang primer ng sasakyan. Pagkatapos mag-grind ang pinag-weldingan punasan ng lacquer thinner, agad na magtimpla ng anti-corrosion primer. Ang anti-corrosion ay may dalawang component na resin at catalyst. Paghaluin ito sa resyo na 1:3 haluing mabuti. Maghalo ng urethane thinner sa resyo na 1:1 kung ito ay spray. Saka ibuga sa bakal para sa tamang proteksyon laban sa kalawang. Hindi rin matagal ang curing period para sa overcoat neto. Nasa loob lamang ng ilang minuto ay pwede na kaagad mag-overcoat ng gusto ninyong pintura. Subok na ang tibay neto kaya ang mga sasakyan katulad ng kotse ay matagal kalawangin dahil sa taglay netong panlaban sa kalawang. Kung ang halaga naman ang pag-uusapan ay may konting lamang lang ito sa epoxy primer pero ang kalidad ay doble naman. Kaya kung gusto ninyong tumagal ang inyong mga bakal, mag-anti-corrosion na. Napapansin nyo ba na ang pinakaibabang bahagi ng mga fence steel grills o steel gate ang mas nauunang nasisira ng kalawang? Ano-ano ba ang dahilan bakit dito nag-uumpisa palagi ang kalawang at hindi sa itaas? At ano ba ang pinanggalingan ng kalawang? Panoorin at tapusin ang bidyong ito upang maintindihan at maagang maprotektahan ang inyong mga fence grills at iba pang bakal na prone sa kalawang habang kayo ay nagpapagawa pa. Maraming dahilan kung bakit kinakalawang ang bakal. Isa na rito ay ang asin lalo't malapit kayo sa dagat. Mga corrosive materials katulad ng asido, poor metal quality at ang tinatawag na oxidation process at iba pa. Ang pinaka-common na dahilan kung malayo naman kayo sa dagat ay ang oxidation process. Ang oxidation ay ang proseso kung saan nagtatagpo oxygen at tubig. Na kapag ito ay sumayad sa bakal ay magiging sanhi ng kalawang. Pero bakit naman mas nauunang nasisira ang ibabang bahagi ng grills na bakal kaysa itaas na parte neto? Ganito ang paliwanag. Dahil ang oxygen ay hangin, at ang hangin ay may kasamang alikabok. Kapag ito ay humalo sa tubig, ito ay nagiging putik. Ang nasa itaas na bahagi kapag nababasa lalo na pag umuulan ang tubig nito ay maaanod lang papunta sa ibaba. Kaya ang nasa ibaba ang tagasalo ng lahat ng dumi na galing sa itaas. Bukod pa rito, ang tilamsik ng tubig ulan na galing sa lupa ay doon papunta sa ibabang parte ng grills, kaya doon mamumuo ang putik kapag hindi ito palaging nalilinisan. Kaya kapag dumami na ang mamumuong putik dito na mag-uumpisang ngat-ngatin ng kalawang ang inyong mga grills na sa kalaunay tuluyan ng masisira. Kahit sa mga gutter na gawa sa plain sheet, mapapansin din natin na ang pinaka-flooring ang mas kinakalawang kesa sa siding neto. Dahil doon naninirahan ang putik. Ganon din sa mga parte ng magsasakyan o truck, ang nasa ibabang bahagi ang mas nauunang kalawangin. Kaya naman sa pagpipintura ng grills, ang dapat na bigyan ng mas makapal na proteksyon ay ang pinakailalim na parte neto. Kaya nag-spray kami ng 3 hanggang 4 na patong ng pinturang may panlaban sa kalawang. At ang ginamit namin ay anti-corrosion primer. At pagkatuyo nito ay nag-spray ulit kami ng 3 hanggang 4 na patong ng magiging kulay nito para sa matagalang proteksyon.